I never knew like. Hello, good morning, good evening, good afternoon mga kababayan. Gusto ko lang i-share sa inyo 'to 'no, at, sana malaman ninyo sa mga naka-subscribe, sa mga public official natin, sa mga government employee, panoorin niyo po ito. Sinabi mismo ni Senator Chis Escudero na yung mga public official bawal na bawal na bawal na bawal sa kanila 'no, yung mag-open ng kanilang monetization channel. Kung na-monetize na yung mga channel nila, bawal nilang i-open yung mga ads para makatanggap sila ng or kumita sila sa mga pages nila, sa mga channel nila, kung ano pa man, kung anong social media account pa 'yan. Mismo si Senator Cheese na yung nagsasabi. 'Di ba, paano kaya si Senator Raffy Tulfo, 'di ba? Sinasabi ko na dito noon pa na ginagawa niya nga 'di ba yung mga kaso na kapag siya yung nakaupo dun sa Raffy Tulfo in action, kapag hindi niya naresolba doon, dinadala niya sa Senado. 'Di ba parang nagkakaroon ng conflict of interest, hindi lang parang conflict of interest na talaga, 'di ba? So, pakinggan natin si Senator Chis at panoorin niyo po yung mga kababayan natin na nanonood sa mga or mga naka-subscribe, naka-follow sa mga social media accounts ng mga public official natin, lalong-lalo na yung mga congressman, senador, mga mayor, kung ano man sino man nakaupo diyan, mga government employees o si Yuse Claire Castro, 'di ba? Bawal na bawal. Pakinggan natin si Senator Chis Escudero. Pahiram Senator Chis ha, o may ano siya sa podcast niya, Cheese Whiz, Under the Influence, Episode 5 yung title nito mga kababayan kung gusto niyo mapanood yung kabuuan ng ano na 'to, ng video na 'to. Pero ito lang gusto kong i-share, yung sinabi niya dito na bawal sa kanilang mga public official na i-open nga yung, ads nila. 'Di ba? O game, Senator Cheese, go. Ibig sabihin parang, number one fan ko talaga 'to, yung mga gaganunin mo na lang po Nakamata talaga. palagi eh. Oo, yun mata talaga. Klarong hindi 9 to 5 ang trabaho ng influencer, di ba, ng content creator. Klarong hindi 9 to 5 din ang sweldo, di ba? Hindi per ora, hindi arawan, hindi pinag-uusapan ng minimum wage. Alam mo, tinanong ko yan dati, may mga content kaming nag-viral noon eh. Alam mo pala na bawal? Bawal sa akin. Pag ikaw ay nasa larangan ng politika, hindi mo pwede i-monetize yung kahit anong content na ginagawa mo at views. Nalaman ko yun mga kailan, mga 2 months ago. Oh, 'di ba? Hindi puwedeng i-monetize yung mga content na ginagawa nila. Puwede silang magkaroon ng mga mga official pages nila para kumbaga i-follow sila ng mga bumoto sa kanila, 'di ba? Kung ano yung mga nagagawa na nilang mga batas at kung ano pa yung mga plano nila. Pero hinding-hindi puwede na buksan nila yung, ads or monetization channel nila. Imagine ninyo, abogado na 'to si Senator Chis Escudero, 2 months ago niya lang pa lang niya nalaman na hindi pala puwede yun. Oh my goodness. So bawal Natuwa pa siya sa pagkakamali niya. Oh, ngayon itong channel niya, pansin niyo naman walang ads, 'di ba? Walang pumapasok kaya nga tawag dito, nung nabanggit ko kay Senator Alan na in fairness si Senator Alan hindi niya ino-open yung ano, Alan Peter Cayetano, hindi niya ino-open yung ads niya kasi nabanggit ko sa live ko nung nakaraang araw pa yun na nung kinontent ko yung live niya.
walang ads. Tapos sinabi pa nga ng isang nanonood na ano namang connection ng ng monetization nung ads. Eh, sabi ko nga bawal nga sa kanila 'yun, 'di ba? Ako. Pero kayo Mm. hindi. So yun yung principal source of income ng isang content creator, influencer, yung monetization ng views. Ano ba yan? Yes po, and yung engagement tapos yung mga O, pumapasok 'di ba? Yan lang yung gusto kong i-share sa inyo sa tawag dito, sa podcast na 'to ni Senator Chis Escudero sa mga gustong manood diyan ng buo. O kasi mga content creator 'to yung mga guest sa kanyang channel. Pero ilang beses na naming sinasabi or pinapaalala, 'di ba, na paulit-ulit na kapag public official ka nga, hindi mo nga dapat ino-open yung monetization mo. Kasi nga as a public official or nagtatrabaho sa gobyerno, hindi ka bawal na bawal ka tumanggap ng mga gift, ng mga regalo, 'di ba? Pero 'di ba, napapansin niyo, may mga public official tayo na makakapal ang mukha, 'di ba, kahit sabihin nila na kusang binigay ng mga viewers nila yung mga chuper, yung mga super chat, eh, 'di ba, tinatanggap pa din tinatanggap pa din nila yun. So, ayun tinanong ko si Lexitari, meron akong nabasa sa mga hindi pa nakakaano, promote ko si Lexitari, gawa 'to ni developer na 'to si the one and only Attorney Libayan, mga kababayan. Gusto ko lang i-share sa inyo 'no, yung inano ni Lexitari. Kasi nga gusto kong malaman natin kung bawal ba talaga o hindi. So puntahan natin si Lexitari, the smartest Philippine law AI. Meron ditong binanggit si Lexitari, mga kababayan. Sa mga nanonood, lalong-lalo na yung mga followers ng mga politiko diyan, itong sabi ni Lexitari, anti-graft law specifically Section 3H, which prohibits a public officer from having a financial interest in any transaction involving the government or any of its agency, accepting gift from viewers, super chat, donation, memberships. This is a much stricter area of the law under Section 7D of RA 673. Oh, ano sabi ni Lexitari dito? Oops, Lexitari, asan ka na? Ayan. Public official employees shall not solicit or accept, wag tumanggap, directly or indirectly, any gift, favor, entertainment, loan, or anything or monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. 'Di ba, mga kababayan, bawal silang tumanggap ng mga regalo, indirect man or direct. 'Di ba? The Civil Service Commission, CSC, has clarified in CSC Memorandum Circular Number 46 Series of 1990 and subsequent issuance that any gift from person who has a transaction within the official office or from a viewer who could potentially benefit from a favorable action of the office is prohibited gift, even if the gift is unsolicited or from a fan. The burden is on the official to show it was not connected to their office. For senators, the Code of Conduct or legislative staff, RA 10330, and Senate internal rules also strictly prohibit
accepting gifts from private individuals or entities that have pending business with the Senate. So, for for appointee, nasaan na yung for appointee? Official, the anti-graft law RA 3019 Section 3B prohibits any public officer from directly or indirectly requesting or receiving any gift from share, percentage, or benefit in connection with any contract or transaction of the government. So mga kababayan, no, sa mga gustong mag-aral, no, at magtanong sa mga batas-batas sa Pilipinas, i-download nyo na po yung Lexitary. Meron na po yan sa Android. 'Di ba? Ang ano lang dito, ang tawag dito, hindi pwede. Nawala ako dun Hindi pwede yung mga public official natin or government official, basta nasa gobyerno, hindi pwede silang tumanggap ng mga regalo at hindi kapag may mga sarili-sarili silang kapag monetize na kapag may mga social media pages sila kung ano man 'yan, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, kung ano man 'yan, hindi puwedeng i-open yung ads. So, mga kababayan, anong masasabi niyo dito? Nakakapagtaka lang na si Senator Chis, 'no, abogado, napakatalino, 'di ba? Batikan na sa pulitika, pero inamin niya na 2 months ago pa lang niya nalaman na bawal pala sa kanila yun as a public official. So mga kababayan, sino-sino yung mga pinapanood niyong mga public official natin, mga politiko natin, or yung mga government appointee natin na ino-open nila yung kanilang monetization at tumatanggap ng mga gift galing sa mga viewers nila. Bawal po yun ayon sa batas ng Pilipinas. So, anong masasabi nyo dito? I-comment nyo kung sino-sino yung mga public official na yan at tanungin nyo sila kapag pinapanood nyo. Bakit bakit nyo po ino-open yung ads nyo? As a public official, bawal po sa inyo yan. Ano kaya yung sasabihin nila? So ayan, maraming salamat. God bless ating lahat. Ingat-ingat palagi, lalong-lalo na yung mga OFW na andito sa Middle East. God bless po sa atin lahat. Ingat po, lalong-lalo na po yung nasa Kuwait, nasa Bahrain ngayon. Ha? Ingat po tayo. Maraming salamat. Bye-bye!